Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa araw ng March 1, 2026. Sa pagpasok ng unang araw ng March 1, mararamdaman mo ang isang malalim na koneksyon sa lupa at sa lahat ng mga materyal na bagay na nagbibigay sa iyo ng seguridad at kapanatagan ng loob sa bawat sandali. Ang posisyon ng mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay diin sa iyong pangangailangan na patatagin ang iyong pundasyon. Kaya naman mainam na simulan ang araw sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong kapaligiran upang dumaloy ang sariwang biyaya sa iyong tahanan. Huwag kang magmadali sa iyong mga desisyon dahil ang bilis ng mundo ay hindi dapat magdikta sa iyong sariling ritmo, bagkus ay manatili kang kalmado at mapagmasid sa bawat detalye ng iyong buhay na nangangailangan ng iyong mabusising atensyon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang tiyaga at ang iyong kakayahan na tapusin ang mga gawain ng may mataas na kalidad. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na dedikasyon sa mga proyektong nangangailangan ng mahabang pasensya, na magreresulta sa isang mas mataas na antas ng tiwala mula sa iyong mga kasamahan at posibleng pabuya sa hinaharap. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga sistemang magpapataas ng inyong produksyon nang hindi isinasakripisyo ang iyong kalusugan, dahil ang iyong mabusising pananaw ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong mga mitiin sa kasalukuyang yugto ng inyong propesyon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ari-arian at ang pag-iwas sa mga biglaang gastusin na bunsod lamang ng panandaliang kagustuhan na pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng luho. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na investment sa lupa o sa mga bagay na may kinalaman sa agrikultura at kalikasan. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga alok na tila napakaganda para maging totoo ng walang sapat na pagsasaliksik. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matamis na katatagan, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng pagsinta at sapat na pagpapahalaga sa damdamin ng iyong katuwang sa buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na pagkain o simpleng paghawak sa kamay ng iyong kapareha ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan sa mahabang panahon ng inyong pagsasama. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong natural na karisma at ang iyong pagiging marangal sa bawat kilos ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matatag na prinsipyo at busilak na kalooban na handang magbigay ng tunay na pag-aaruga. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong lalamunan at lieg na maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa sobrang pagpipigil ng iyong mga saloobin sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga natural na pagkain at sapat na pag-inom ng tubig upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos mo sa loob ng bahay. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapatatag ng iyong katawan gaya ng pagbubuhat ng timbang o paghahalaman ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong vibes sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapatagal sa iyong focus. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na haligi at mapagkakatiwalaang kaibigan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga taong nangangailangan ng lakas ng loob upang harapin ang kanilang sariling mga takot. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang praktikal na usapin sa kanilang personal na buhay. At ang iyong pagiging mahinahon ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang tamang landas na dapat nilang tahakin. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipag-usap ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa disenyo, sining ng pagluluto, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa aesthetics at sa kagandahan ng kalikasan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili. Ang pagbuo ng isang bagay na maganda sa paningin at may silbi sa puso ng marami ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan,
kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa iyong bawat galaw. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging matibay upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng magkakaibang opinyon tungkol sa mga plano para sa susunod na buwan. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng tahanan, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga mithiin ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig ng may sapat na pag-unawa, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng bahay ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o sa pagbili ng isang bagay na matagal mo nang pinapangarap na magkaroon. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable ang iyong workspace, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapaganda ng iyong paligid. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa sining, ekonomiya, o pamamahala. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng sining at kasaysayan, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong matigas ang ulo sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras at pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga darating na buwan. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagninilay-nilay sa iyong mga narating na tagumpay sa buong araw upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip. Ang pagpapasalamat sa bawat magandang koneksyon na iyong binuo sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo,
Laging tandaan na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang payapang puso na laging handang umunawa sa sarili at sa kapwa ng walang paghuhusga sa bawat sandali. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 6 at 15. Ang iyong maswerteng kulay ay luntyan o matingkad na pink na sumisimbolo sa paglago at pagmamahal. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng iyong paboritong pagkain, ang paglalakad ng walang sapin sa paa sa damuhan upang makuha ang enerhiya ng lupa, o ang simpleng pag-upo sa ilalim ng puno upang muling mahanap ang iyong panloob na katahimikan at gabay.